Ay nako, ito po, breaking news. Nagkakasisiyan na po ang Hekutibo versus Legislatura. Ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan. No? Kalaunan, walang may kasalanan. Di ba? Hindi, may mga kanya-kanya silang punto eh. Di ba? O ito, tignan nyo. Nagkakasisiyan sila ngayon. Hindi nila maituro ang isa't isa eh. Napaka-imposible naman. No? Pagdating sa kontraktor, walang alam. Pagdating sa legislatura, wala rin alam. Sa ehekutibo, wala rin alam. Ano yan? Lahat mag-iimbestiga? Ito, kagagawan po ni Senator Rodante Marcoleta ang lahat. Kasi, hindi sila kumilos na karaan eh. Ngayon, nagkakaipitan. Di ba? O ito, painggan nyo po. Executive budget hearing. Haharap bukas ang Office of the President sa budget hearing sa Kamara. Sa gitna ito ng tila banggaan ng ehekutibo at legislatura. Nang palaga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang anyay tangka ng ilang mambabatas na isisi sa ehekutibo ang sarili umano nitong katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungkong. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinost ng Presidential Communications Office, mariin anyang tinututulan ng gabinete ang mga anyay spin mula sa ilang miyembro ng House of Representatives na nagtangkang ibaling ang sisi sa ehekutibo sa mga katiwalian at kapalpakan ng legislatura. Wala na. Nilaglag na. Nilaglag ka na, Tamba. Nilaglag ka ni amo mo. O, versus, ngayon, legislatura, saka ehekutibo, ayan, nagkakasagupaan niya sila. Nagtuturuan ng executive versus Kamara sa issue ng korupsyon. Sos Mariosep. Di ba? Nagtuturoan na po sila mga kababayan. Ayan o. Mariing tinutulan ng Malacanang ang umano'y paninisi mula sa ilang miyembro ng Kamara na itinuturo ang katiwalian at pagkakula sa executive branch. Paano naman kasi to ang executive branch? Kayo may kakayahan dyan eh. Lalo si BBM may kakayahan na mangsibak. Kung ako presidente papalitan ko to si Tamba. Papalitan ko to si Tamba para tanggal ang gulo. Hindi kasi ito kasi nagpapaano eh. Ito tinuturo ng marami po at tinuturo ng karamihan na nagpapagulo po ngayon sa korupsyon ng bansa natin. Etong si Tamba. Di ba? Hindi raw nila kinukonsinte ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo at paggamit ng anyay political theatrics para i-hostage ang budget process. Sabi pa ni Bersamin, wala anyang silbi ang anumang investigasyon kung hindi bubusisiin ng mga anyay ugat ng katiwalian. May punto naman to si Bersamin. Kasi itong grupo ni Tamba, lalo na itong si Atras, biruin mo, pinalilitaw nila, parang ayaw nilang tawagin itong si Saldi. Diba? Sino ba to? Sino ba to? Ba't ayaw patawag nito? Tapos, di ba si Saldi niya, hindi nilabas yung travel order niya, kung ano naging dahilan. Kaya hamon niya. Basta sinabi na lang, mababa BP, nagpa-check up sa US. Magpapagaling doon, malamang. Diba? May sakit daw sa puso, sabi. Di ba tagalan to? 3 months to bago nyo makausap. At ang sabi pa, hindi daw nagbabasa yon ng mga social media kasi nga nai-stress. Biruin mo, may stress siya doon. Yung kababayan natin dito na lubog sa baha hanggang ngayon. Nagreklamo ba? Dahil wala silang karapatan magreklamo eh. Kahit magreklamo ang mga tao din sa Pilipinas na mga binaha, wala silang boses. Nagkaroon lang sila ng boses nung maupo si Senator Rodante Marcoleta. Kaya pansinin nyo, dati ang followers lang ni Rodante Marcoleta sa Facebook, ito 900,000 lang. Ngayon, 2 million mahigit na. At pataas pa. Ibig sabihin, yung mga taong hindi bumoto sa kanya, nagiging pabura sa kanya. Kaya kung sakaling tumakbo man si Senator Rodante Marcoleta, nag-aagawan kayo sa pwesto bilang vice saka presidente, tumakbo man sa mataas na posisyon si Marcoleta, may hulog kayong lahat eh. Biruin mo, may sinusulong nila yung pagkabata ng presidente, dapat tatakbo bata. Kasi si Bico nilalakad nila, hinihilot nila eh. Diba? Walang problema kay Bico. Walang problema. Ang problema lang, sa akin lang, mabait si Bico, matalino. Pero siyempre, kulang pa
kung ikukumpara sa tapang ng mga Duterte at ng Marcoleta. Ito to lang, magaling si Vico. Matalino pa si Vico. Di ba? Pero kailangan ng pagiging presidente matapang. Okay, eto. Tapang ba to mga to? Matapang ba to mga to? Nagkakagulo sila. Etong si Atras, si Pastor, hindi nag-iimbestiga ko. Ay nako, panoorin mo to. Sa Kamara, clean your house first. Ipinaliwanag ni Bersamin ang kanyang pahayag. It's as clear, as direct as that. It's not a mer innuendo. It's just a clear message that there is much to be done by them before they point a finger at the other branch. Hindi raw siya galit, pero malian niya ang pananaw na ibalik sa kanila ang panukalang budget lalo't labas ito sa prosesong inaatang ng saligang batas. They are all only doing their job, but one member is particularly wrong in saying that he should be doing, they should return to us the NEP. Hindi mo alam kung palabasa o sarsuela eh. Hindi mo alam kung ito ay scripted lang eh. O nagagalit-galitan sila eh. Ilang linggo na lumipas, wala pa rin nangyayari. Investigasyon pa rin investigasyon eh. Mamaya panoorin natin si Senator Marcoleta ito. Matinding pasabog ulit ang kanyang ngayon, babanggitin niya na ata mga pangalan eh. Pati si Ping Lacson po. That is not in the constitutional order. Wala rin daw sa hinuha ng Pangulo ang anumang posibilidad ng reenacted budget para sa 2026. Walang tinukoy si Bersamin na partikular na miyembro ng Kamara. Pero bago nito, sinabi ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na nagdesisyon siya at ilang party leader na irekomendang ibalik ang 2026 national budget sa DBM. Sinisika pa na may makuha ang pahayag ng party leaders kaugnay sa sinabi ni Bersamin. Bilang tugon sa pahayag ni Bersamin, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na sa ngalan ng transparency, mainam na ilabas sa publiko ang mga proponent ng mga insertion sa budget sa bicameral conference. Transparency din ang isinusulong ni Senator Panfilo Lacson at lahat naman transparency. Maging Kamara, lahat kayo. Sino ba hindi magsasabi ng di transparency sila? Lahat naman transparency. Oo. Mas mga kontraktor, transparency. Kaya yung pera ng taong bayan, mga kababayan, dahil po sa mga pagkakontra-kontra ito, nagtuturoan to mga, parang bata lang to eh. Nag-away yung anak mo, pati anak ng kaibigan mo. Nagtuturoan, sisisihan. Hindi mo na matitake kung sino may kasalanan. Di ba? Mga bata eh. Batang isip. Senate Minority Leader Tito Soto. Para makita natin, matrack natin, yung mula sa paggawa pa ng NEP. Sino mga naglagay niyan? Bakit mo nilagay? Diba? At saka kung wala sa NEP, bakit mo nilagay? Kaibigan mo ba yung kontraktor? Para sa deliberasyon sa 2026 budget, suwestyon ni Soto dalhin sa plenaryo ang anumang panukalang amyenda sa budget para hindi lumabas na insertion. Sa isa namang pahayag na mahigit 100 grupo mula sa iba't ibang sektor kabilang Makati Business Club, mga universidad at iba pang civil society groups, kailangan na raw nating makawala at talikuran ang sistema ng korupsyon na pumapatay sa mga Pilipino at sumisiraan nila sa tiwala sa gobyerno. Alam mo kasi, eto mga BBM, ang sumisira po sa tiwala ng Pilipino po, eto pong si Tamba. Magbasa din kasi po kayo ng comment, huwag kayong bumase sa mga kakilala nyo o mga sekretary nyo. Sa comment section po kayo magdamag, pagpuyatan nyo po, basahin nyo po. Bisan lang man lang bumasi kayo doon. Kasi ang hirap eh, hindi daw official yung Facebook. Hoy sir, taong bayan yan, pagbibintang ng mga trolls daw. Hindi, isa-isa yung mga account. Talagang totoong tao. Oh, doon kayo bumasi sa Facebook. Hindi sila niniwala sa Facebook eh, kasi nga, puro trolls daw. Kinain sila ng sistemang trolls kahit alam naman nila ang totoo. Kaya pakiramdam nila, walang nagagalit sa kanilang mga tao, konti lang, akala nila mga DDS lang. Napaniwala sila ng sarili nilang kalokohan. Napaniwala sila. Pumunta po kayo, ako nabatay ako sa Facebook. Kahit yung dati, yung survey na bababa si Marcoleta sa boto, di ba, SWS na yung nagboto, yung mga survey, lumabas, si Marcoleta pang 15. Hindi kami sumorbay doon. Sumorbay ako, personal ako sa Facebook. Nakita ko sigaw ng taong bayan sa Facebook, puro Marcoleta. Kaya sabi ko, hindi totoo survey nito mga to eh. Bakit? Doon ako sa Facebook nagsusurvey. Panalo to si Marcoleta, pasok sa Magic 12 to. Dahil sa Facebook, ang dami. Siguro, libo binasa. Hindi ko binasa, pero libo yun. Puro Marcoleta. Meaning,
Legit ang comment sa Facebook. Ang corrupt na sistema, dapat nilang palitan ng sistema ng transparency at accountability. Nanawagan sila sa DPWH at DBM at DPWH na mag-convene ng Independent Multi-Sectoral Review Committee na binubuo ng mga civil society groups, scientists at komunidad para pag-aralan ng mga 2026 budget proposal. Nanawagan din sila na itigil na ang congressional insertion lalo sa Bicameral Conference Committee sa Pangulo at DPWH na magbigay ng full transparency sa mga flood control project na mga nakalipas na taon. Nanawagan din sa Pangulo ang mga grupo na isapubliko ang mga dokumento sa mga proyekto para sa potensyal na participatory audit ng publiko at civil society kasabay ng Commission on Audit. Dapat din daw may managot sa katiwalian, hindi lang daw ang mga itinuturing na small fish, kundi mga mastermind sa likod ng eskandalo. Ilang beses niyo na sinabi yan. Yung sumbong mo sa Pangulo, hindi ko maintindihan yung site eh. Hindi, ako personal lang ha, pumunta ako sa sumbong ng Pangulo site. Hindi ko alam paano ako mag-i-input ba ako doon, magsusumbong ba ako doon. O titignan ko yung mga... Subukan nyo. I-type nyo po sumbong sa Pangulo. Tayo, malilito kayo. Hindi siya friendly use eh. Ito lang. Naknang teteng naman oh. Yung lungsod ko, sinerch ko, wala eh. Tapos mababalitaan ko sa lungsod ko. Ha? May ghost project. Oh, gaano ka-effective yung sumbong sa Pangulo na site na yan? Hindi ako ha. Yung sumbong sa Pangulo site na yan, hindi siya friendly use. Para sa akin ha, ewan ko sa iba. Hindi nyo ako masisisi, akin to eh. Eh kung tatanga-tanga pala ako sa site na to, wala kayong magagawa. Eh wala, hindi friendly use para sa akin eh. Hindi ko maintindihan eh. Isa lang kiniklik doon eh. Andun pa yung mukha ng Pangulo. Ulang na lang, ilagay si Bonjing doon eh. Yung mukha ni Bonjing eh. Di ba? Ayusin nyo, kung talaga may malasakit kayo, kayo mga nasa executive dyan o nasa kamera, kung may malasakit kayo, ayusin nyo sa maliit na bagay. Di ba? Paano, yung taong bayan, ano gagawin? Ako may mga picture ako na ginagawa ngayon. Hindi ko sa akin galing yun. Ipinasa lang sa akin yun ng ano sa akin na legit talaga. Isang lungsod pinasa sa akin. Sabi ko, saan ko ipapasa to? Hindi doon niya mapasa sa sumbong Pangulo eh. Hindi niya mapasa doon sa email lang kung ano, walang sumasagot. Anak ng teteng yan. Saka magsusumbong, pupunta ka sa Senado, pagdala mo yung papel, baka sa guardia, di ka papasukin eh. Di ba? Asan ang transparency, sasabi niyo, accountability, ano na yan? Di ba? Eh, hindi niya makapagsumbong yung ordinaryong tao eh. Dito wala. May mga tao na walang sumbong, sila lang. Yung isa, si Bonjing, Bonjing din, itsura nun eh, Bonjing din eh. Katunog eh, Bonjing. Mayroon daw siyang whistleblower. Naknang teten, 2 linggo mo na siya sabi, whistleblower, di mo mailabas. Nakadalawang hearing na si Senator natin Marcoleta, di mo mailabas. Kung may whistleblower ka, ilabas mo na. Ibulong mo kay Senator Marcoleta, ito, may whistleblower ako. Hindi mailabas eh. Tete, puro ganyan, puro forma eh. Hindi na puro forma. Siya sabi nila, meron kami ganito. May lalabas kami. Eh, buti pa talaga yung Blue Ribbon Committee, Ping Lacson, saka si Marcoleta eh. Sa Senate eh, naglalabas ng pangalan eh. Eh, ito mga to, puro forma eh. Kaya nagkakaturuan eh. Nagkakaturuan sila mga kababayan. Ayan, nagkakaturuan sila. Hindi sila mapirmi. Basahin natin ha. Iinisin ko lang kayo. Inumin niyo yung mga losartan niya para, nagtuturuan, Executive House, nagbangga sa isyong korupsyon. Nako po. Sabi niya na nasa comment, nabasa ko sa comment, walang pinagkaiba daw dun sa nanakawan yung bahay. May kasabay siyang isang magnanakaw. Yung nahuli, nagtuturuan, yung dalawang magnanakaw, nagtuturuan kung sino sa kanila ang naunang nagnakaw. And pareha sila nahuli. Magkaiba sila, di sila magkakilala eh. Yeah? Oh. Executive at House, nagbangga sa issue ng korupsyon. Mainit na sagutan ng Malacanang at ang ilang mambabatas matapos akusahan ng isa't isa ang kaugnay sa issue ng katiwalya. Matindi. Mariin, tinutulan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang umano'y pagtangka ng Kamara na ipasa ang sisi sa executive branch. Ayon sa gabinete, hindi nila hayaang gawin scapegoat ang palasyo at hindi rin sila papayag na gawing hostage ang budget process na tinawag nilang political theatrics.
binigyan diin pa nila na magiging walang saysay ang lahat ng investigasyon kung mismong pinagmula ng anomalya ay hindi lilinisin. Oh. Diin ng Malacanang, clean your house first. Oh, clean mo yan. House. House Speaker. Di ba? Kala mo ito mga walang ano eh. Tama nga si Rowena Guanzon eh. Pag nakita nyo si Saldi, yun din ang mukha ni Tamba. Pareha sila. Yung nag-utos sa atake Tamba eh. Ay nag-ano kay Saldi. Di ba? O yan o. Sagupaan kayong apat. Di ba? O. Nawalan saysay ang lahat ng aming investigasyon. Kung hindi matutugunan ang pinagmula ng katiwalian. Kaya't nawanawagan kami sa Kamara na pakinggan ang panawagan ng taong bayan para sa buong pananagutan. Kami, isa kami sa taong bayan. Pinakinggan ba kami ng mga yan? Anak ng teteng eh. Pinakikinggan nila sila eh, yung mga opisyal eh. Oh, taong bayan nakakatawa. Taong bayan nakakaranas ng baha. Pero hindi nyo pinakikinggan. Nagrarally. Tapos, ang daming mga comment na wag magulo daw. Ano yun? Pigil na pigil nyo yung taong bayan. Tapos kayo mga nasan dyan sa mataas na posisyon, ha? Dapat ang pakikinggan nyo, taong bayan. Tama to sinabi nito ni Bersamin eh. Pero ginagawa nyo ba? Sus naman. Oh, Madam Claire, eto, basahin mo. Basahin mo to. Kung sino bang PR na sinasabi mo, yung side mo ba o yung side na naman ni Sara na walang kinalaman sa flood control? Naklantete ka mo, kala una Duterte sisisi ng mga to. Scapegoat nila yun eh. Pag wala sila masisisi sa isa, pag isa si Atras, hindi niya malaman anong gagawin niya sa simula eh. Yun, nag-imbestiga sa Davao. Duterte na naman kasi alam niya, yung taong bayan, ibang galit kay Duterte, sisimpa siya sa kanya. Pero yung tunay na issue, hindi na naresolba. O ngayon, si Senator Marcoleta magsasalita ulit. Magtuturuan ulit na sa isang linggo, paulit-ulit nangyayari. Yeah. Kasi binabaliwala nila si Marcoleta eh. Oh, tingnan mo sa balita. Ang binabalita lagi yung sinabi ni Ping. Yung sinabi ni Soto. Pero yung sinabi ni Marcoleta, secondary na lang. Oh, para nagkakaroon ng ano eh na, uy, wag mo i-promote si Marcoleta. Samantala si Marcoleta ang pinakamarami ambag dyan. Nang dahil kay Marcoleta, nabusisi ang lahat ng ito. Tapos ang magagaling, yung mga second demotion lang. Di ba? Oh. Linisin muna ang sarili, ano. Oh, magbasa tayo ng comment para ma-high blood kayo, konti lang. Magbasa tayo ng comment para high bloodin ko kayo. Ang mga kawatan nagsisimula yan sa itaas, pababa. Sino ba ang approve ng budget? Di ba, Presidente? O, yan. O. DBM, Kamara, President. Ayan, o. Tatlo lang ang gumagawa ng budget. DBM, Kamara, President. Nagsisisiyan pa kayo. Yung budget insertion, tinatanong lang naman, yung nasa Amerika na nagpa-BP lang, na may sakit daw sa puso, eh hindi pwede matanong. Ni cellphone, ni text, hindi man lang makontak. Oh, tapos sisisiyan kayo? Eh yung may insertion ng budget, sabi ng isa, yung spokesperson, hindi daw dapat, wala daw atang kinalaman, wala sa scope. Bakit? Bakit flood control lang iimbestigahan mo porket yan ang uso? Ang uso ngayon, korupsyon. Lahat iimbestigahan. Flood control man o insertion. Kasama sa lahat ng iimbestigahan yon. Magkakabudget ba ng malaki kung walang insertion na yan? Oh. Palpak ang administrasyon ni BBM, pero ang sinisisi Duterte, correct! Oh, katulad ng palengkera sa Malacanang. Yung isa, yung spokesperson na palengkera. Anong sabi? Umiyak ang presidente, teary-eyed, maluha-luha. Na talagang ang presidente tatrabaho. Okay, kaya sabi niya totoo eh. Hindi katulad ng iba dyan, papasyal-pasyal lang.
pa-PR. Duterte na naman! Pero yung pinakatuldok nila, di ba, sa mga sentence, ang pinakapagtapos ng sentence, di ba, period? Ang pinaka-period nila, Duterte. Para yung taong bayan, oo nga, no? Kayo na bang budget niya? Kayo na ba nasira yan, Duterte? Yung isa, mag-iimbestiga dun sa, naging abuses daw dun sa drug on war. Sinisingit niya habang kalagitnaan ng flood control investigation. Yeah? Laging ganyan. Kapag hindi na kaya, teka, hindi ko na kaya. Sino sisisihin ko? Legislative? Kamara? Ano ba? Alam ko na. Eto, mag-speech ako. Sa mga nakaraan, kapabayaan ng mga budget, kayo ba dapat to sisi? Nadat na namin to ng ganito. Yun na. Nadat na. Sample lang walang ganun ha. Pero yung tono ko, yung ganun, magkakahawig. Ayan na. Sino ba nakaraan administrasyon? Duterte na. Ayan na naman. Scapegoat. Yung taong bayan na ibang galit kay Duterte, susugod sa social media. Boom! Yung flood control, cycle lang. Mag-iimbestiga. Magpapapogi. Boom! Ito pa, cycle eh. Papasok yung Duterte na naman, sisi. Boom! Diba? Kaya nga sabi ni Marcoleta, dapat siya nag-iimbestiga. Huwag na papogi ng iba. Papogi lang iba eh. No. Ito. Kanino bang panahon noong pandemic? Ito na. Doon ko napagtanto na kaya naman pala tayong pakainin buong bansa sa pera ng gobyerno. Araw-araw sa loob ng 2 years. Sino ang presidente noon? Ngayon sila nang nagnakawan sa kaba ng bayan. Hala kayo dyan. Akala nyo di kami mahihirap nagmamasid sa inyo? Mas matalino pa sa inyo ang mga mahihirap. Di na kayo nahiya. Manguha sa pera ng hindi sa inyo. Tama naman. Pero sabi mong kanino bang panahon noong pandemic? Parang pinaparinggan mo na naman Duterte niyan. Diba? Ang galing nila magmanipula eh. Yung mga politiko na to, ipiperiod nila si Pangulong Duterte. Period. Bago sila matapos magsalita, Duterte mo sisingit nila. Para yung taong bayan niya naman, pag nagalit na, walang masisi, Duterte sisisihin. Diba? Okay, ito. Executive sa legislatura nagbanggaan. Sila Tamba, sila Bersamin. Linisin nyo yung sarili nyong kalat. Linisin muna ang sarili nyong bahay. Nagkasagutan nag-versus na. Pag wala manalo sa dalawa, ang sisisi ng dalawa, Duterte kasi. Lalo, September 23, baka makalaya si Pangulong Duterte. Baka lang ha? Baka ito ang simula ng pagsisisihan, ituro na naman si Duterte. Ikaw kasi. Nakakabuisit, sarap no? Nakakabuisit, iniinis ko lang kayo lalo. Diba? Drama. Ayan o. Ito ang pamamaraan ni Bangag para makaiwas sa mga pagnanakaw na ginawa nilang sa pinsan niya. Si BBM, di magnanakaw yan. Tandaan nyo. Dahil mayaman na yan. Yeah, kasi syempre, magsikap din naman yun eh. Yeah, mayaman na. Kaya na sumagot noon kung ba't mayaman si BBM. Yeah. Magkano ba sahod ng presidente? 400,000 yata eh. Okay, nakatatlong taon na siya, milyonaryo. Di milyonaryo na siya. May milyon na siya. Mayaman na siya. Oh. Yeah. Iisa tono ng tao, tignan mo. Drama to the max. Nagtuturuan sila rin naman ang magkakasabwat. Oh. Lahat ay sama-sama. Magkakasama. Pulungan silang umubos ng pera ng sambayan ng Pilipino. Iisa tono po nila mga kababayan. Iisa tono po nila. Ito. Oh, balikan natin to. Oh. Ito. Siguro, natawa ko nito kay Toby Chanko. Alam mo, dapat sa'yo gawin House Speaker eh. Oo. Gagawin House Speaker dapat to eh. Gawin House Speaker, tanggalin si Tamba. Kung gusto nyo na matino BBM, ito lang alam mo, may marami nagagalit kay Tamba. Pero, sige ka pa rin. Siguro kang kapinsan mo, hindi mo magawang sibakin. Pero ito ang susi lahat ng tao na kaguluhan. Pag ito sinibak mo, papalitan ni Chanko, sibak pati ang mga appropriation yata sa budget.
Mapapalitan lahat. Mapapangasiwaan ng maganda kay Toby Chanco. Siguro nasira yung ulo ni Chanco dahil hindi naging House Speaker. Woo! Hilaw! Ay, ito sagot ni Chanco. Siguro nasira yung ulo ni Garvin. Kaka-isip ng palusot para sa amo niyang si Kong Saldico. Oh, si Chanco lang sabi niyan. Di ba? Ano pa ba? May sakit sa puso, nag-BP sa Amerika, ano pa ba? Ayaw makinig sa social media. Kasi sabi ng taong bayan, pakinggan mo yung balita, Mr. Saldi. Sagot naman ni Garvin. Hindi ko alam kung ganyan sa kanya galing, ha? Sabi, ayaw daw magbasa ng social media ni Saldi kasi nga, nai-stress. Wow! Hindi lusot dun sa isang na wag na magbasa ng social media. Ito na lang. Umuwi ka na lang magpaliwanag. Hindi pa rin pwede kasi nga, mababa BP saka may sakit sa puso. Tayo naman. Isa na lang natitira. True phone na lang. Kausapin ka na lang. Ang worry ko, baka ilusot, hindi po pwede makipag-usap kasi niya bawal magsalita muna. Medical issue! Hindi pwede magsalita nga naman kasi pag may sakit sa puso. Limitado ang pagsasalita. Toby Chanco na lang dapat Buti na lang may Marcoleta tayo, no? Budget hearing. Painggan nyo to si Marcoleta. Paano napunta yung insertion? May pasabog si Senador Ping Lacson. Isang USEC ng DPWH ang tila nasa likod umano ng mga insertion sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Ang tanong, aamin kaya ito? Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Maagang pagsingit sa budget ang peg ng isang opisyal ng DPWH. Yan si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang radio interview, ni-name drop kasi siya ni Senator Ping Lacson na tumawag umano sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto para humingi ng gustong isingit sa budget sa 2026. Pagkatapos ito ng midterm polls ngayong taon. At dahil for transparency and good governance ang isinusulong ni Soto. Di ba undersecretary to? Bakit di nyo po tanungin to mga executive? Pangulo, ba't di nyo tanungin to? Tapos nagtuturoan tayo. Eto, may siningit na insertion, no? Ba't di nyo tanungin to? USIC to Tinanggihan niya raw ito. Tanong ni Lacson, ilang miyembro na kaya ng Kongreso ang pumatol sa insertion sa budget? Ayon sa Senador, as early as January, nagsimula na ang budget call at natapos nitong Hunyo para maipasa sa Kongreso sa loob ng 30 days matapos ang sona ng Pangulo. Base sa directory ng DPWH, si Cabral ang kauna-unahang babaeng rank and file employee na naging USEC ng ahensya. Siya ang nakatoka sa infrastructure planning and programming, kabilang ang PPP projects ng DPWH. Ikinalungkot ni Lacson ang nangyari dahil posibleng mawalan daw ng saysay ang checks and balances ng proseso ng pagbabudget. Sa huling monitoring, wala pang sagot si Cabral sa Billionaire News Channel tungkol dito. Una ng kinwestiyon ang role ni Cabral sa pag-oversee ng budget ng flood control projects. Sa 2025 proposed budget kasi, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, hindi lalagpas sa 200 billion pesos ang halaga ng flood control projects, pero lumagpas ito sa mga 350 billion sa GAA. Depensa ni Cabral, hindi na raw kasama ang DPWH sa mga pagdagdag na ginagawa ng Kongreso matapos ang NEP o proposed budget. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano ko maipakita ko sa iyo? Hindi niya alam. Pero pagkapurihan nila, alam nila. Na may kinalaman ka. Wala. Not necessary na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Wala. Hindi niya pwede sagutin yan, sir. Sir Marcoleta, Senator Marcoleta. Kasi mako-corner siya Hindi na mga to. USIC yan, no? Ba't yung sanagot? O yung mga executive, sinisisi nyo pa kamera. Hindi pa sisisi. Nagsisisihan sila. Ayun na tanongin nyo, malapit na sa inyo.
undersecretary to, di ba? Sunod nito, sa House of Representatives naman, binalaan na rin si Cabral ng contempt o detention matapos idiin ni Representative Romeo Acop ang tila budget changes sa 2026 ng District Engineering Office ng Antipolo. Tanungin mo lahat yan. Tanungin mo lahat yan, Congressman. May alam po ba kayo sa flood control na to? Simple lang tanong Wala Ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maghintay na lang po tayo. Ito, hearing po ni Senator Rodante Marcoleta, no? Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.